Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Ang Attorney Enzo Bunyog po ay bago kong YouTube channel, kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong bagong Facebook or Meta page, Informador. Kung hindi pa rin po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, dito sa aking mga bagong binuong social media platforms, ang maganda dito mahaba-haba ang talakayan natin. Kaya yung medyo nalilate sa pagpasok sa talakayan ko, dito hindi kayo malilate kasi mahaba-haba ito. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin ang unang topic natin, diretso na tayo. Itong mga DDS, ewan ko, ano bang nangyayari sa mga ito? Hinihiling nila o parang ini-insinuate nila na posibleng si PBBM o si Marcos, si Bongbong Marcos ang isusunod na tatargetin ni Trump. Dahil kinidnap na daw o dinukot si Venezuelan President Maduro, o ngayon dahil ang issue doon ay tungkol sa illegal na droga, inaakusahan ito na sangkot, ginawa na ni sangkot sa pagsusupply ng pagpapapasok ng droga sa Amerika. Kaya ito daw ay ginawa na ang Venezuela na narco state. Narco state. O ngayon, hindi malayo di umano na dahil galit si Trump sa mga heads of states na sangkot sa illegal na droga o nai-involve sa illegal na droga, hindi daw malayo na posibleng isunod na rin si PBBM. Yan yung sinasabi ng mga DDS. O yan yung post ni Greco Balica. Si Greco Balica, kilala itong talagang diehard Duterte supporter. Sabi niya, President Donald J. Trump warns President of Colombia, Cuba, and Mexico next for invasion for narco politics. I hope not, but if things here don't change fast, it will not be a surprise if Trump calls out President Bongbong Marcos next. Yan ang sabi ni Greco Belica. Ano daw? Nag-warning na daw si Trump sa presidente ng Colombia, sa presidente ng Cuba at Mexico. Hindi daw nakapagtataka kung baka isunod na rin si PBBM. Yan yung sinasabi ng mga DDS, mga kabunyog, mga kababayan. Actually, hindi lang si Greco Belica ang nagsasabi nito. Kahit yung ibang mga DDS. Pero, unang-una, ang sinasabi nila, ibig bang sabihin ang Pilipinas, narco state din? Narco state ba ang Pilipinas? Ang ibig kasing sabihin ng narco state, pag sinabi mong narco state, ang mga nakaupo sa gobyerno, yung gobyerno ay hinahawakan na ng involved sa mga sindikato sa droga. Napaka-exaggerated naman itong mga itong mga DDS na to. Totoo, problema ng bansa natin ang illegal na droga. Pero hindi naman ang gobyerno ba natin hawak na ng mga drug lords? Sus naman. Pag sinabi mong narco state, ang nagpapatakbo na ng politika o ng bansa ay mga mga sindikato ng illegal na droga. Ganyan ba tayo? Actually, ang ibig lang naman sabihin nila diyan, inaakusa kasi nila si PBBM o ang presidente ng Pilipinas na nagdodroga. Addict daw. Kahit naman kasi yung kapatid ng presidente na senadora, inaakusa yung kapatid niya. Ano ba to? Saka hindi na matapos-tapos yung issue na yan. Itabi nyo na nga yan, mga DDS. Itabi nyo na yung issue na yan. Wala na kayong makuhang ibang issue. Hindi sa pinagtatanggol natin ang presidente, si PBBM dyan sa issue na yan. Pero napakaraming importanteng issue sa bayan. Sa kapag sinabi mong narco politics o narco state, ibig sabihin, ang nakaupong presidente at ang gobyerno ay mga sindikato na nasangkot sa illegal na droga. Ganyan ba sa atin? Awang ko. Hindi naman nangyari yan sa atin. May panahon na may mga nananalo sa eleksyon, kung governor, congressman, mayors.
Pero hindi pa naman yung buong struktura ng gobyerno, kinokontrol na ng sindikato ng illegal na droga. Yan ang narco state. Ah, mayroon tayong ilang mga politiko na involved sa droga, illegal na droga. Mayroon, pero ano lang naman yan, hindi naman ibig sabihin na yan na yung kumukontrol ng politika natin. So, ito mga kabunyog, mga kababayan, exaggerated to. Saka, unang-una, sinabi naman ni Trump ang rason niya, bakit nang matanggal na si Maduro, dinukot na nila si Maduro, matapos madukot si Maduro, sabi ni Trump, tatakbuhin na namin ang Venezuela. We will run the government of Venezuela. Pagkatapos, papasok na daw yung mga oil firms, yung mga negosyo ng langis ng Amerika, kukontrolin na ang negosyo ng Venezuela. So malinaw, hindi naman si Maduro rin lang yung target doon. Ano lang yon, pang-cover. Pero ang totoo, gusto ng Amerika na makontrol na yung langis ng Venezuela kasi ang Venezuela ang may pinakamalaking reserba ng langis. 303 billion. 303 billion barrels ng langis. Mas malaki pa sa Saudi Arabia. Ang kabuoang reserba ng langis ng Saudi Arabia parang 200 plus lang billion barrels. Kailangan ng langis ng Amerika. Kaya yan yung paano na-reveal yan? Pagkatapos makuha si Maduro, sinabi na ni Trump, kami ang magpapatakbo na ng Venezuela. Kukontrolin na namin ang langis dyan. Papasok na dyan ang mga oil companies ng US. Yun ang dahilan. Sa Pilipinas, bakit naman kukontrolin ni Trump ang Pilipinas, papasukin? Unang-una, si PBBM mismo, kaalyado ni Trump, lahat ng ng US, sinusunod naman ni PBBM. Pagtayo ng EDCA sites, pinatayo din dito. Kinakalaban din ng China. Yung mga negosyo ng Amerika dito, halos nga ang karamihan ng mga negosyo dito. Ang mga Amerikano naman, bilong nakakapagnegosyo dito. Bakit kailangan niya pang sakupin ng Pilipinas? Magiging sakit na ulo niya pa yan. Ni Trump. Samantalang lahat naman ng mga ginagawa ng ng Pilipinas, ng presidente ng Pilipinas, ayon naman sa gusto ng Amerika. 'Di ba? Bakit kailangan mo pang sakupin ng Pilipinas? Hindi ba nakakapagnegosyo sa Pilipinas ang mga Amerikano? Nakakapagnegosyo naman. Halos karamihan nga ng mga malalaking negosyo natin Amerikano Samantalang sa Venezuela hindi. Mayaman tayo sa natural resources. Kung hawak naman ng US yan, enjoy naman nila yan. Mga mining companies. Sa Venezuela, hindi. Mayaman sa langis ang Venezuela, hindi nila ma-enjoy. Kaya, ganyan ang ginawa. Sa Pilipinas, wala namang problema ang US sa Pilipinas. Ang presidente, kampi sa Amerika. At yung issue ng bangag-bangag na yan, adik, hindi naman yan. Issue yan ng mga DDS kay Marcos. Pero sa yung maging international issue na ba yan? International issue ba yan? Yung kasing kay Maduro, talagang yon, international issue ng US yun kay Maduro. In-indict pa nila si Maduro sa korte nila. Yan yung Pero ito, si PBBM, hindi naman. Masyado naman exaggerate. OA naman itong mga DDS na to. Wag na natin pag-usapan yan. Lipat tayo sa ibang topic. Sagutang Soto Lacson versus Aimee. Itong si Aimee, ano ba itong si Aimee? Sobra na ang pagkano nito. Parang hindi na to kapatid ng presidente. Hindi na Marcos. Sobra na ang pagka-Duterte nito. Ang tumatakbo yatang dugo dito, Duterte na tingnan nyo ngayon, kinakalaban naman si Soto at si Lacson. Ang Senate Minority Floor Leader, ibig sabihin, ang leader ng minorya, si Alan Peter Cayetano. Pero mas maingay pa si Aimee Marcos kaysa kay Cayetano. Hindi, kaya't siya na lang ang nag-Senate Minority Leader? Anyway, siya naman yung tumatayong opposition kila Soto at Lacson dyan. Si Cayetano, medyo pa yon, panay nagdarasal yon. Hindi masyadong maingay yon sa paglaban kay Soto at Lacson. Medyo abala yun sa kanyang mga Biblia, si Cayetano. Pero itong si Aimee Marcos,
Talagang ano, lahat ang mga ano niya ngayon, sabi niya, yung budget ng 2026, gagamitin yan para ma-impeach si Sara. O yan. Umalma naman ngayon yung mga kongresista. Tapos sabi ni Amy Marcos, sila Lacson, ang Senate Blue Ribbon, hindi na ako atin dyan kasi ano naman yan eh. Hindi naman iimbestigahan yan yung mga totoong mastermind. Yung mga ibang sangkot sa anomalya sa flood control, hindi naman iimbestigahan yan. Pili na lang naman yan, selective na yan, sabi ni Amy. Kasi ininstruksyon na yan ng Malacanang na wag na ninyong imbestigahan si ganito, si ganyan. Kaya sabi ni Amy, wala nang pag-asa dyan sa Blue Ribbon na yan at sa investigasyon ng Senado. Wala nang silbi yan. Imaginin mo, sabihin mo yan, wala ka man lang diplomasya kay Soto at kay Lacson. Talagang binira ng todo si Lacson at si Soto. Parang linabas na tuta ng Malacanang si Soto at si Lacson. Yun ang ano, yun ang ibig sabihin ni Amy doon. Natuta ng Malacanang si Amy at Lacson, ay si Lacson at si Soto. Kaya wala nang aasahan sa investigasyon ng Senado. Si Soto nag-react. Sabi ni Soto, wag mo namang akusahan ng ganyan, imbento mo lang 'yan. Yan lang yung sabi mo. Pero wag mong sasabihin yan kay Lacson. Wag mong sasabihin yan kay Senator Lacson, magagalit 'yun. Sabi ni Soto, wag mong akusahan si Lacson na ganyan. Magagalit 'yun. Kasi alam naman natin siyempre si Lacson, pino-project niyang independent-minded siya. Pino-project yan ni Lacson na siya, wala siyang hindi siya hawak ni numan. Kung sangkot, dapat managot. Yun ang pino-project na image ni Lacson bilang pinuno ng Blue Ribbon. Ay ngayon, inaakusa ni Amy. Kaya sabi ni Soto, ano yun? Hindi totoo yan. Sinasabi mo na yan. Kapag sinabi mo yan kay Lacson, ganyan yung magagalit yun. Hindi matatanggap ni Lacson yun. Pero nag-react na si Lacson. Ang sabi ni Lacson, ayaw ko ng patulan niya. Medyo nagtitimpi si Lacson. Sabi niya, ayaw ko ng patulan niya. Ano ba nga ba yung mga kong sinabi? Sige, tingnan ko. Yan. In-screenshot ko na yun eh. Ano bang sinabi ni yung eksaktong sinabi ni Lacson? Ito, sabi ni Soto, imposible. Walang nagbabawal ng kahit na ano sa kahit sino. Baka magalit si Senator Lacson sa bintang na yan. Imbento yan. Sabi ni Lacson, I choose not to dignify Senator Marcos' unfair, untruthful, and baseless accusations. So, ang reaction ni Senator Ping Lacson, unfair, untruthful, baseless accusation. Pero ayaw niya na daw yung patulan. Ibig sabihin, medyo nagtitimpi si Lacson kay Amy. Medyo nagtitimpi. Pero sa totoo lang, yan, patunayan, ang gawin na lang ni Senator Ping Lacson, pagbukas ng session ng Senado, pagbalik nila, January 24 yata, mag-session na ang Blue Ribbon, ay mag-hearing na, ipatawag na si Amina Pangandaman, Lucas Bersamin, yung dalawang undersecretaries, na nasangkot, si dating Undersecretary Adrian Bersamin, dating Undersecretary Traigib Uleybar, yun, ipatawag niya na yun. Kasi yan yung mga officials ng executive. Ipatawag din si Maynard Ngo. Bakit? Kasi inaakusan si Maynard Ngo, bagman ni Chis Escudero. At ang tingin ngayon ng mga tao, si Chis Escudero nakikipag-ariglo sa Malacanang kaya hindi dinidiinan. Parang pinapalibre. Yun. Gawin na yan ni Senator Ping Lacson para ipakita niya hindi totoo yan. Ito, iimbestigahan ko ang mga executive officials. Kasi pag inimbestigahan mo yung mga executive officials, kahit nag-resign na yung mga yan, si Amina Pangandaman, takasibunuan, dapat pabalikin na sa Pilipinas. Pilitin talagang makabalik yun. Kasi dating DPWH secretary yun. Yun na yung binanggit ni Bernardo. At saka, yan na rin yung isa sa hinanakit ni Cabral kaya posibleng nagpakamatay ito. Iniwan siya ni Bunuan samantalang marami itong nalalaman. Yun,
Pukusan na ni Senador Ping Lacson, hindi naman tayo sa nakikialam pero para ipakita lang na hindi totoo yung sinasabi ni Amy. Kasi ang inaakusa ni Amy, pinoprotektahan niya yung executive. Ang executive Malacanang mismo 'yan. Pangalawa, yung pinsan niya, dapat daw imbestigahan. Anyway, hindi na 'yang problema ni Lacson. Ang dapat niyo naman kasing gawin, Amy Marcos, i-produce niyo rin yung ebidensya sa pinsan niyo. Ngayon, 'pag produce niyo yung ebidensya laban kay sa pinsan mo, tapos hindi pa rin iniimbestigahan ni Lacson, ay may problema na si Lacson diyan. Pero yung si Lacson ang paghahanapin niyo yung ebidensya para kay Romualdez, medyo iba naman 'yan. Kung kayo yung nagsasabing maraming ebidensya kay Romualdez, i-produce niyo na. Oh, pag pag hindi kayo pinabuelo ni Lacson, linalabas niyo na yung ebidensya laban kay Romualdez, 'yon, kaduda-duda nga si Lacson doon. Oh. Anyway, abangan natin. Abangan natin. Sana ipakita talaga ni Lacson na hindi totoo. Tayo naman, hindi naman tayo naniniwala kay Amy. Ano naman 'yun? Masyado naman talagang unfair kay Lacson 'yun. Kasi nagkomentaryo na nga si Lacson sa 'di ba? Sabi ni Lacson, medyo napapansin ko nga selective ang investigasyon ng ICI. Medyo may mga parang napapansin natin may pinapalibre. Nagsabi na ng ganun si Lacson eh. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ni Amy. Pero mas maganda talaga niyan, patunayan din ni Lacson. Paano papatunayan yan? Imbestigahan yung mga officials ng executive. Yun. Yan na. Ito mga kabunyog, mga kabayan, itong Lady General, Police General, babae. Bihira to Bihira yung ganun. Bihira yung magkaroon ng Police General na babae. Actually, noon na-feature ito. Na-feature ito noon si retired general. Retired na yata ito. Retired na. Ngayon, itong si Medina, mga kabunyog, General Medina, Police General, kinasuhan sa pagsusuot ng luxury shoes na may halagang 70,000. Exact na presyo, 70,599.75. Ang sapatos ay Balenciaga, mahal to, luxury shoes. Anyway, ano ba kasing sus naman? Bakit naman kasi gumagamit siya ng ganyang sapatos? Sapatos lang 70,000. Kahit ano naman sabihin mo, sasabihin mo, ano namang pakialam nila? Hindi ko naman ninakaw yan. Oo, pero unang-una, yung yung iniisipin ng tao. Ano ba yan? Ano ba kasing dyan? Ano bang gusto dyan sa sapatos na yan at gagamit ka ng ganyang sapatos, 70,000, sus naman. Pangalawa, Police General. General ka. Ibig sabihin, ipakita mo sa taong bayan na hindi totoo, na hindi ka maluho. Simple living, simple lifestyle. Kung marami ka namang pera, wag mong itont. Ibig sabihin, wag mong ipakita sa publiko. Kung may pera ka, pinagpaguran mo yung pera mo na yan, wag mong kung gagamit ka ng ganyang sapatos, gamit mo pa yung uniform niya, gamit niya pa yung uniform, yun ang mabigat doon. Naka-uniform ka ng yung uniforme ng police general ka, tapos ang sapatos mo, kitang-kita, ewan ko, bakit kasi ginamit niya yung sapatos na yan? Pinagmamalaki niya ba? Anyway, mga kabunyugman, nalalagay sa alanganin itong ito. Yung ito, retired Police General Medina. Medina ang apelyido eh. Na-feature ito dati kasi nga, imagine niyo, Lady General. Wow, bihira yan. Bihira yan. Kaya lang, yun naman, naman siya ngayon sa kontrobersya. Kasi nga, nagpa-picture siya na kapulis uniform pa naman. Tapos ang sapatos niya, luxury shoes, 70,000. Ano ba yan? Hindi na iniisip nito yung sasabihin ng publiko, ng mga tao. Yan ang problema sa ganitong mga nasa ka pa naman, PNP. Anyway, kinakasuhan pa, administrative, kasi nga, sinabihan na, pinaalalahanan na, ayaw pa rin sumunod.
Ayaw pa ring sumunod kaya inano na sa NAPOLCOM. Tama lang 'yan, madisiplina yang mga ganyan na ano, kung retired na 'yan, o di at least 'wag nang mabigyan ng pensyon 'yan. Ah, ano ito mga kabunyog, mga kababayan, tama lang 'yan sa ginagawa ng NAPOLCOM, saludo tayo sa ganyan. Kailangan din kasing disiplinahin itong mga officials ng ano, PNP, mga opisyal, aktibo man o retirado. Tingnan niyo si Bato, yung mga relo, Rolex, mamahaling relo, ah, 'yan. 'Yan yung problema, eh, itong mga anong ito. Kaya lang ang nakakalungkot dito, ano 'to, pinagmamalaki ito noon, na-feature nga ito kasi Lady General, ah, tapos ngayon nalalagay sa kontrobersya. Ano na 'yun, ang dali lang sana naman nun, 'di nag-apologize lang sana siya nung sinabihan na ano, mag-apologize ka sa ano mo, hindi, ayaw daw, eh. Ayaw sumunod, pinapanindigan talaga yung ginawa niya. O kaya may ano siya ngayon, administrative, hmm. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, 'yan yung ano tungkol diyan sa, ah, Lady General na nakasuhan ng NAPOLCOM dahil diyan sa sapatos niyang napakamahal, 70,000. Ano bang ano bang nandiyan sa sapatos na 'yan? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Siya nga pala, sa mga kabunyog sa Belgium, ito ginamit ko yung binigay niyo sa akin, Oh, 'yan. Bunyog Brussels Belgium chapter, 'yan. Ayan. Salamat, salamat dito sa t-shirt na ito. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.